sa construction workers kung tatanggapin ang perang inaalok ng Eton o kung sila'y magdedemanda. Nagpapatrol, Nico Bawa. Magdamag na naghintay sa punerarya ang mga pamilya ng mga namatay na construction worker. Si Anita Bañez hindi pa alam kung paano pag-aaralin ang tatlong anak. Umaasa lang daw siya sa asawang si William na aalis na sana para magtrabaho sa Africa. Pangarap na namin dalawa makatapos yung mga anak namin. Kasi nga siya, wala siyang pinag-aralan. Grade 3 lang natapos niya. Tatanggapin daw niya kung ano ang iaabot sa kanya, lalo't magtatagal lang daw sa korte kung magkakakasuhan pa. Pinitin ko makapag-aaral sila kahit anong gagawin ko makatapos sila. Tagapagtaguyod din ng pamilya ang mga anak ni Maylin Perez sa sina Ruel at Romel. Hindi pinalad si Romel habang inoobserbahan pa sa intensive care unit ng ospital ang kapatid niyang si Ruel. Huwag naman masubrahan. Wala naman talaga kami pera ng gusto. Nagtamo na mga bali sa paa at kamay si Ruel. Kinailangan ding salinan siya ng dugo dahil sa dami ng tinamong sugat. Kasama rin na aksidente ang kapatid ni Romeo Jocajo na si Jeffrey. Ayon sa kanya, hindi pa malinaw kung ano ang kanilang matatanggap. Tama lang ba yung burial, tsaka ano, yun na siguro po penyo. Kailangan bigyan nila ng tama yung buhay ng tao. Sa ngayon, inaayos sa SSS ang halagang dapat na makuha ng mga pamilya ayon sa batas. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Nilabas na ng PNP ang computer sketch ng dalawang pasaherong umupo sa bahagi ng bus na pinaglagyan ng bomba bago sumabog sa EDSA. Nagalok na rin ng 1 milyong pisong pabuya ang Pangulo para sa kadarakip ng nasa likod ng pagsabog. Nagpapatrol, Willard Cheng. Naniniwala ang pulis na ang dalawang lalaking ito sa sketch ang magbibigay linaw sa pagsabog sa pampasaherong bus sa Makati noong Martes. Ayon sa PNP, sila ang nakaupo sa ika-6 na hilera ng kanang bahagi ng bus kung saan inilagay ang bomba. These two persons boarded the said bus at Heritage Hotel. They paid up to Ayala, but they disembarked at Malugay. Binuo ng computer ang itsura nila base sa paglalarawan ng mga testigo. Pero hindi pa sila tatawaging suspect. Kailangan namin silang makausap, malaman from them kung meron silang kinalaman dito. Tinatayang nasa 5'5 hanggang 5'7 ang taas ng isa at nasa 5'5 naman ang pangalawa. Tinatayang parehong nasa pagitan ng 30 hanggang 35 anyos ang edad nila. Kasabay ng paglabas ng sketch, nag-alok na ang Pangulo ng 1 milyong pisong pabuya para sa ikadarakip ng mga may pakana ng krimen. Hindi pa masabi ng pulis kung mga terorista ang nasa likod ng krimen. We have not considered or we have not identified any particular group as of yet. Maraming natatanggap na impormasyon ang PNP sa posibleng pag-atake ng mga terorista. Pero nananatili raw itong hilaw. The analysis said that they were not able to do that at least by last year. Tinarget nga rin daw guluhin ang pista ng itim na Nazareno. Pero hindi naging malinaw ang banta. Sir, why was the public not warned about this? We do not want to create or generate panic or fear. Sa ngayon, wala umanong bago o malinaw na banta ng terorismo sa bansa. Hindi raw kakayanin ng pulis na pigilan mag-isa ang lahat ng banta. Kaya nandyan ang posibilidad na may makakalusot na naman na pagsabog. Kaya kakailanganin daw ang tulong ng mga barangay at ang pagiging mapagmatsyag ng publiko. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. Samantala, dineklara ngayong araw na ito ang Day of Mourning sa lungsod ng Makati bilang pagluluksa sa mga namatay sa bus bombing noong Martes sa EDSA. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Umaga pa lang naka-half-mast na ang mga bandila sa Makati City Hall, fire at police stations at maging sa mga pampublikong paaralan. Ito ay bilang paggunita sa Day of Mourning ng lungsod para sa mga namatay sa bus bombing noong Martes. Nakiramay ang mga opisyal ng Makati sa sinapit ng mga biktima. Sama-sama silang nagsindilang kandila at nag-alay ng dasal at bulaklak sa mismong pinangyarihan ng pagsabog sa EDSA Buendia. We will offer it to the number one for the bus victims
And we've decided to include yung mga construction workers who died yesterday. Hindi naman napigilan ng mga kamag-anak ng namatay na maging emosyonal sa dami ng nakiramay. Kahit paano nakakatulong daw ito para gumaan ang loob nila matapos ang nangyari. Sana po marami pong tumulong, tsaka parang marami pong magsama-sama para po mabuo yung sa kaso po, para mahuli po sila kasi marami pong naapekto ng mga pamilya dun sa mga nawalan. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa lungsod. Panukala ni Mayor Junjun Binay sa MMDA para maiwasang maulit ang pagsabog sa Newman Goldliner bus, maglagay ng CCTV sa lahat ng mga bus at mag-inspeksyon sa mga pilahan nito. Suportado ito ng MMDA. Yung pong proposal na magkaroon ng mga CCTV cameras, inihain na po yan sa DOTC ng mga bus operators. Meron po mga bus operators na pumapayag na. Sabi pa ni Tolentino, may mga bus marshals nang umiikot at nag-iinspeksyon sa mga bus. Panukala naman niya sa LTFRB na ipaalis ang mga kurtina sa bus para madaling makita ang kilos ng mga pasahero at kung meron ng ibang nangyayari dito. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. May intensyon talagang pumatay ang nasa likod ng pagpapasabog sa bus sa EDSA noong Martes. Ayon sa PNP, napakalakas ng ginamit na bomba, batay na rin sa ginawa nilang pagsusuri. Nagpapatrol si Maan Macapagal. Inaalam na ng otoridad ang posibleng naging trajectory ng mga shrapnel o kung paano tumalsik ang mga metal fragments mula sa IED sa lugar ng pinagsabugan sa bus. Sa diagram naman itong nakuha ng ABS-CBN, ginamit ang 81mm mortar, sinuksukan ng detonating cord o blasting caps, 9 volts battery at ikinabit sa 5310 na cellphone. Tinatanggal po nila yung fuse assembly at yung fuse assembly. Either lalagyan nila ng electric or non-electric blasting cap conforme dun sa gagawa ng IED. Yun na itatawag natin by command. Okay, so may tatlo tayong nagagawin, tatlong paraan na pag-initiate ng IED, ang Improvised Explosive Device, by time, action, and command. Maliit na mortar shell lang pero mabagsik ang 81mm. Lethal o panganib nito ay maaaring 50 meters in radius. Tulad ng isang hand grenade, within 20 meters radius, yun ang lethal blast niya. Ganito rin ang na-recover na Improvised Explosive Device o IED sa Alunan Highway sa Tacurong City noong September 2008 at sa Magaslong, Datupiang, Maguindanao noong October 2008. Sa Isulan, Sultan Kudarat, isa ring IED ang itinanim sa loob ng Husky bus. At IED rin ang sumabog sa palengke nito noong December 2008. Ganito rin ang bomb signature sa mga bombang sumabog sa Cotabato at iba pang bahagi ng Maguindanao. Ayon sa intelligence community, tatak ni MIL at SOG Commander Basit Usman ang paggamit ng 81mm IED. Si Usman ay itinuturong responsable sa mga serye ng pambobomba sa Sultan Kudarat, South Cotabato at Maguindanao. Gayon din sa ilang extortion activities para sa pondo ng grupo. Maan Macapagal, Patrol ng Pilipino. At kanina po ay nakita naman nagsasagawa ng inspeksyon sa sumabog na bus sa SPD headquarters sa Taguig ang mga tauhan ng US State Department. Pero ang kanila ay kinakatwiran dahil daw sa isa sa mga biktima na hindi naman namatay at sugatan lamang ay isang Filipino-American. Matindi pa rin ang galit na nararamdaman ng kaanak ng mga biktima sa pinasabog na bus sa Makati. Patuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan na papanagutin kaagad ang mga responsable sa pagsabog. Nagpapatrol si Atom Arroyo.